Hello mga loves, kumusta na kayo? Malapit na Pasko. Nakabili na ba kayo ng panghanda sa Pasko? Dito ako sa labas. Meron akong dental check-up. Sorry. Alauna pa yung ano ko. May time pa. Maya na ako pasok. Maghihintay rin naman sa loob eh. Papagod na ako pang ilang balik ko na to. Normally, once or twice a year lang ako nagpapa dental check-up. Pero ngayon, since nung October hanggang ngayon, nakailang balik na ako, mahigit 10 na yata. Lampas na. Until now. Ay, nako. Napapaisip ka na lang talaga. Sana maging okay na. Ayoko na mag-isip. Kaya na lang kung anong kalalabasan. Anong oras na ba? 48. 10 minutes pa. Kakainis. Sana maging okay na. Ayoko na mag-isip. Ay, medyo namamaga pa. Tagal na yun since nung October. Karoon ng infection. Until now, hindi pa talaga siya gumagaling. Pero medyo umimpis na. Kaso, hindi pa nawawala yung maga sa loob. Ay, lahat na ginawa nila, wala pa rin. Baka ang kalabasan ko nito, balik na naman ako sa clinic sa München. I-refer na naman nila ako doon. Tignan natin kung anong kalalabasan. Lapit na Pasko, andito nagche-check up pa rin. Puro doctor schedule pa rin. Hindi na natapos. So, ayun lang. Wish ko lang sa inyo na hello mga loves. Merry Christmas sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Munich. Meron akong dental check-up. Actually, pangalawa ko na to. Yung 23, yung first. So, ngayon, yung balik ko. Alas 7:30 pa yung appointment. Si Alphonse, nakalimutan niya yung cellphone niya sa kotse, kaya binalikan niya yung injection niya. Ayan. Nirefer ako ng dentist ko dito. Sa Oldent, dito sa Munich. Kasi hindi nila magamot yung infection. Kaya na si Alphonse. Wate. Diyan. Lakad na kami papunta doon sa Ay. Since no October pa ako yung pabalik-balik sa dentist. October pa. Nakalipas na ang Pasko, hindi pa rin gumagaling yung infection, kaya ni-refer na nila ako dito sa clinic sa Munich. Hopefully na maging okay na, dahil nakaka-stress na. Nakailang balik na ako sa dentist. Siguro mga nasa lampas na 10 ako pabalik-balik mula nung October. Puro na lang check-up. City. Daming tao. Malamig. Doon kami nag-park sa hirap ng parking dito eh. Sa city. Doon kami sa underground nag-park. May bayad. So, ayan. Sama ko si Fernando po.
So, yun na lang. Ganyan ka-busy dito sa city. Daming tao kahit gabi. Diyan ako. Akit kami sa taas. Dito ako ni-refer ng dentist ko. Open sila 24 hours. Kaya yun ang kagandahan kahit holiday open. Sunday, Saturday. So ayan, nandito na kami sa akit na kami. Tignan natin kung ano. Yung first na check-up ko dun. Tinanggal na naman yung pinalitan na naman nila ng filong. Tapos naglagyan nila ng Sechstes antibiotic. Obergeschoss. Kakauwi lang namin. Galing kami sa city. Bumalik na naman ako dun sa clinic. Nung ni-refer sa akin ng dentist ko. Ayan, share ko lang sa inyo. Update ko sa aking health. Meron na naman akong bagong pinaglalaban sa buhay. Kasi noong October, nasa trabaho ako noon. Sumakit yung ipin ko dito. So, nagpa-appointment ako sa dentista. Tapos nung na-appointment ako, sinabi ko sumasakit yung, hindi naman siya talaga totally masama. Lang, pag umiinom ako saka kumakain ako, para siyang yung sensitive, yung ipin. So ngayon, yun na nga. Hindi agad siya ginamot. Yung fast forward tayo. So siguro, nakatatlong balik muna ako sa dentist nung October bago niya binuksan yung ipin ko, tas pinalitan niya ng bagong pasta. Tapos, so yun, buwi na ako. Nung kinagabihan, sumasakit pa rin yung bagong pastang ipin. Hindi, sabi ko, bakit ganun? Kakapalit lang nung tas masakit pa rin. So ngayon, appointment na naman ako, balik na naman ako the other day. Tapos nung pagbalik ko, in-x-ray nila ako, yung buong ipin ko in-x-ray. Tapos yung pag-x-ray niya, may nakita siya doon sa x-ray niya na cyst dito. Yung sumasakit sa akin dito, nakita niya dito. Meron siya sa loob. So, nirefer niya ako sa clinic sa Munich. Kailangang operahan. Tanggalin yung cyst. So, yun. Nagpunta ako ng clinic sa Munich. Tapos, ang sabi sa akin ng doktor, hindi nila basta-basta ooperahan yun kasi baka meron tamaan na mga nerves. Kasi may mga nerves pala tayo dito. Yan. Kailangan, bago nila buksan, kailangan ko mag-undergo ng yung bagong 3D na x-ray para makita, mas malinaw nilang makita bago nila buksan. O kaya, sabi niya, obserbahan. Kasi, pwede naman daw muna obserbahan kung hindi naman daw siguro, alam mo na. Pero, syempre, ayoko rin, hindi rin ako napapakali kasi, alam na naman natin na kapag may mga ganyang findings ng doktor, 'di ba, parang hindi na tayo
napapalagay. Isip na tayo ng isip, ano ba yun? Gusto natin malaman kung ano ba yun, ganun. So, after nun, so balik na naman ako sa isang dentist ko. Yung dito, yung problema ko dito, hindi pa rin nila na nagagamot yung dito ko kasi hindi nawawala yung sakit. As in, para na siya nagkaroon ng bukol. Hindi na siya umiimpis. Siguro simula nung October, mga lampas 10 ako nagpunta dun sa dentista ko. Tapos, ayun na naman, balik na naman ako. Kung ano-ano na ginawa sa ko, sa ipin ko. Tapos yun na nga, kung ano-ano na ginawa nila sa ko, hindi pa rin talaga siya gumagaling. So, ang ginawa ng ko, dahil magpapasko na, dahil sarado sila ng Christmas, so hindi ako makakabalik sa kanila. So, nirefer nila ako dun sa Munich, doon naman kasi 24 hours open dun, kahit holiday, Sunday open. So, just in case na sumakit na hindi na matanggal yung sakit, pwede ako anytime pumunta doon. So, nung 23, pumunta ako doon sa All Dent. Sinek nila yung dito nga sumasakit sa akin. So, nakita niya na may infection. Parang siguro yung kakagawa nila, kakasundot-sundot nila kung ano-ano pinaglalagay ng dentista ko. So ngayon na-insundong na-infect na siya. So nagkaroon siya ng sa loob ng mga parang bakterya. So binuksan yung na naman yung ipin ko, binuksan na naman. Tapos pinalitan na naman ng yung pasta. Pero bago niya lagyan ng pasta, nilagyan niya muna ng gamot sa loob ng ipin ko, yung parang antibiotic daw yun, para mawala yung sakit at saka yung lumaban sa infection sa kasi nga dumadami na, lumalaki na yung, kasi baka lumobo yung mukha ko kapag hindi na gamot ng tama. So ayun, tapos nung kauwi na kami sa bahay, 24, sobrang sakit talaga ng sumakit dito ko. Buong mukha ko pulang-pula yung mukha ko. Hindi ako makatayo, hindi ako makagalaw. Sakit ng ulo ko, sabi ko. Ano ba itong nangyayari? Sakit talaga, kakaiba yung sakit. So, ginawa ko, uminom ako ng pain reliever na gamot. So, yun, nakatulong-tulong naman. Eksakto Pasko. Kaya nung Pasko, hindi ako masyadong kasi dahil nga may iniisip ka na basta iba yung pakaramdam ko nung Pasko. Masaya naman ako kasi nandito na yung anak ko, yung apo ko nandito. Kaya lang iba pa rin yung meron kang iniisip na condition, yung ganun. Tapos bumalik ako nung 27 sa Munich uli, dahil nga sumakit na naman. So ang sabi ng yung OBA-ARTS nila, kailangan kung yung root canal treatment, yung nila yung pinaka kanal ng ipin ko dito. Kasi nandun na yung mga bakterya, nandun siya, naninirahan. Parang sa atin, ang tawag yun, di ba pag sa atin, pag namamaga yung ipin, parang nagkakaroon ng, tawag sa atin, abscess ba yun? Parang ganun. Pero sa atin, hindi ko alam kung paano nila ginagamot yun. Tinatanggal agad yung ipin, sa atin yata, parang ganun. Dito naman, hindi naman agad nila tatanggalin yung ipin mo. Basta-basta, gagamutin muna nila. Kasi gusto pa nilang isave yung ipin. Hindi nila agad-agad bubunutin. Hindi kasi sa Pilipinas, pag nagkaroon ng infection, tatanggalin na agad yung ipin, diba? Dito naman iba. Kung ako lang masusunod, gusto ko tanggalin na kasi ayoko rin naman pahirapan yung sarili ko. Kaya lang,
naisip ko rin na mahal nga naman ang ipin. Pag tinanggal yung ipin ko, so syempre kailangan ko ng ipapalit dun sa ipin ko kung tatanggalin nila. So mahal yun, mas mahal yun. Mas makakasave ako kung iti-treatment nila yung ipin ko. So ayun, ang napag-usapan, so babalik uli ako ng January sa 13. I-start na nila yung treatment na gagawin nila sa akin. Medyo may kamahalan, pero wala tayong magagawa. Kailangan ko yun dahil kasi kailangan din maano yung infection. Dahil kung hindi, baka may chance na pumunta sa utak ko yung mga bakterya. Sabi ko nga, ang na-diagnose sa akin dito, tapos after ilang days lang, meron na naman dito. Sabi ko, ano yun? So, mas lalong nadagdagan yung iniisip ko. Sabi ko, sana hindi na lang ako nagpunta ng dentist. Kasi, kung hindi ako nagpunta ng dentist, kasi hindi naman talaga siya, talagang sumasakit. Ano lang yan, para lang siyang nangingilo nung pumunta ako ng dentist. Tapos kung ano-ano pa nga pinagagawa nila sa ipin ko. Kinilining nila, hindi naman yun ang sinasabi ko na gawin. Kung ano-ano, tapos may yung, syempre pagka ini-injection na nila, syempre nagkakaroon ng irritation siguro sa gums. Kaya yun, simula nun, since nun, kung ano-ano pinagagawa sa ipin ko, yun, nagkaroon ng infection. Siguro, nung pagkapalit niya siguro ng fulong dun sa pinakaipin ko, siguro, hindi nakalimutan niya siguro, linisin muna. Kasi di ba pagpapalitan ng pasa, kailangan lilinisin mo muna yung pinakaloob para yung mga bakterya sa loob is mamatay muna bago mo takpan. Siguro nakalimutan niya, hindi niya siguro ginawa yung ganun, kaya nagkaroon ng infection. So ngayon, yung maliit ko na problema is lumaki. Kaya sabi ko, oh my God, magpapasko, nung nagpasko, ang tawag dyan, nabablanko yung utak ko kasi isip ko, ano ba yun, ano gagawin ko, kasi pag nakikita ko yung gums ko na hindi siya gumagaling, parang syempre nagwo-worry ako dahil syempre may history ako naisip ko na baka ayan na naman tayo, yung meron na naman gamutan, yung ganong ayokong isipin yun, pero hindi may iwasan kasi pagka may history ka ng talagang nakakaanong sakit, iisipin mo lang, may maramdaman ka lang na kakaiba, isipin mo yun na yun, yung ganun. So, nagkataon na buti na lang bakasyon ako. So, may time ako na magpabalik-balik sa dentista ko. Kaya yung bakasyon ko naubos lang sa kaka-appointment ko ng doktor. Yan. Sana nga sa January, pag naumpisahan na yung root canal treatment, is okay na matanggal na talaga yung medyo namamaga pa nga dito. Yan. Pero buti na lang, hindi rin talaga siya total na lumobo yung mukha ko. Kasi sabi ng doktor, yung iba daw talaga lumulobo daw yung mukha. Yung talagang ganun, magiging ganun. Dahil buti sa akin hindi masyado dahil binuksan agad nilagyan nila ng gamot sa loob ng antibiotic yung ipin ko. So, ayun. Nakaka-stress din kasi ang layo nung clinic Ang hirap mag-drive papunta dun sa pinaka-city dahil wala kang anuhan ng kotse mo, walang parking dun sa nag-park kami dun sa hotel, magkano bayad, mahal. Kaya ang dun pagpupunta, siguro magti-tren.
Pagka walang pasok si Alphonse, pwede naman niya akong ihatid. Kaya lang, pag may pasok si Alphonse, magti-tren na lang ako. Kasi ayoko mag-drive papunta dun dahil walang ang parking space. So, yun lang. Na-update ko lang kayo sa aking kaganapan sa buhay. Hindi maiwasan na ma-stress kung kailan matatapos ang taon. Sana bago pumasok ang 2025 is okay na. Wala pa yung buhok ko. Oh. Sobrang lamig ngayon dito. As in, yung lamig niya is walang snow ngayon eh. Normally pag December may snow. Pero ngayon wala. Pero yung weather namin naman ngayon, frozen, yung mga puno na mas malamig. Mas gusto ko pag may snow kasi yung hindi masyadong malamig. Pag ganyan yung lamig, mas yung masakit sa buto. Yung nanunot hanggang buto mo yung lamig. Yung gusto mo na lang is higa ka na lang. Wala ka ng bangunan sa higaan mo. Ayun. Kayo, kamusta naman? Anong balita sa inyo? Ayaw. Sorry. So, ngayon, ang plano ko, imbis na yung dito ang inuuna ko, hindi ko muna ginawa dahil nasapawan nito. Sabi ko, ano ba yan? Baka siguro, pag natapos na yung treatment ko dito, saka ko na ipapa-opera yung dito. Kasi syempre, ayoko rin naman mag-isip kasi gusto ko rin na malaman kung ano yun. Yung tumubo na yun na dito daw dito siya sa sa pinaka loob ng maliit siya na bukol sa loob dito. Pero hindi ko naman nakakapa. Pero minsan parang mayroon ako nakakapa na kulani. Pero kung igaganyan mo siya, hindi mo talaga siya makakapa, yung pinakabukol hindi. Kasi parang nasa loob ng buto ng panga, parang nandun sa loob. Pag binuksan nila yan dito, marami daw tayong nerves dito, kaya kailangan bago nila buksan is yung cleared muna yung x-ray na para hindi matamaan yung mga nerves. Kasi pag natamaan nila yung mga nerves ko, pwedeng hindi na babalik sa yung mukha ko, magiging ngiwi na ako, gano'n. Pag natamaan daw. Kaya kailangan nilang muna nila bago nila, hindi daw nila basta-basta bubuksan yun nang hindi cleared yung lugar kung saan. Dito yan eh. Kaya pala parang meron ako ditong maliit na nagkukulay, kukulay itim siya. Saka minsan may nakakapa ako na kulani, pero nawawala naman yung kulani. Saka hindi ko naman naramdaman eh. Kung hindi ko naman malalaman na meron kung hindi ako nagpunta ng dentist, kung hindi niya ako in-x-ray, hindi ko malalaman na meron ako dito. Kaya kailangan din talaga magpa-check up tayo palagi, Yun, parang din yun, parang angel in disguise din na sumakit yung dito ko, yung ipin ko. Tapos, nung nagpa-doktor ako, yung sumasakit, iba ang nakita. Yung parang napapaisip ka, yung ganun. Yung siguro, ginaguide rin ako ni Lord na para malaman ko agad, tas magamot agad, parang ganun siguro. Salamat talaga sa mabait talaga si Lord para sa akin. Naisip ko rin yung ganun. So, ayun. Ada yung problema. Sumasabay pa yung buto ko
sumasakit yung dito ko sa braso ko, hindi natatanggal yung sakit. Lalo na pag natutulog ako, yung sakit niya is talagang nararamdaman ko. Tapos minsan yung mga braso ko, yung mga kamay ko, namamanhit, walang pakiramdam. Tapos medyo sumasakit-sakit yung kaliwang dibdib ko. Tabi. Walang pakiramdam dito. Ngiwi na, ngiwi. Ay, madiretso. Pag tatawa ko, tabingi. Pag tumatawa ko, tabingi. Walang pakiramdam. Tabingi na, ngiwi na. Hindi na madiretso yung bibig. Ayaw, mahirap, matigas. Magtatawa. So, kanina, nagbalik nga kami dun sa sa Oldent, dun sa Munich. So, ginawa na inumpisa na yung treatment na root canal treatment. Nabot din ng 1.5 oras. Tagal. Pero okay naman, hindi naman masakit. Sabi ng doktor, kapag after ng ilang araw o kaya after nitong ginawa niya na namaga or bumalik ako sa kanya. Pero dapat daw. Pero normally daw, hindi naman daw mamamaga. Tingnan natin. Sana nga magtuloy-tuloy na yung paggaling niya. Kasi yung unang ginawa niya nung nakaraan, nag-okay naman siya, nawala yung yung infection, gumaling yung yung nilagyan niya ng antibiotic, gumaling siya. So ngayon, kanina yung ginawa niya kanina is root canal treatment. Ang mahal, binayaran kasi hindi siya cover ng health insurance namin. Binayaran ko kanina is 900 euro. Tapos sinabi ko rin sa kanya yung about dito sa cyst na nakita sa x-ray ko nung isa kong dentist. Sabi niya, kasi hindi kanina dumating yung sa email kasi pinadala ng isang dentist ko sa kanya yung email, kaso hindi nila mabuksan doon. So, ang sabi niya, kapag nakuha na nila yon, nakita niya, titignan daw niya muna kung ano yung tsura ng x-ray. So, pag-aaralan niya kung ano ang dapat na gawing treatment doon dito sa cyst na kung kailangan bang tanggalin o kailangan lang na antabayanan o titignan daw niya muna. Then tatawagan niya ako kung anong ang plan na treatment na gagawin niya. Kapagod. So, dumaan ang bagong taon, stressed ako sa Saka parang iba yung pakiramdam ko ngayon. Yung hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Para akong naupos na kandila na basta hindi ko ma-explain. Nanghina ako, tas sumasabay pa yung sakit ng buto ko. Lalo na pag natutulog ako sa gabi. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na siya natatanggal yung sakit dito ko sa yung siguro nanggagaling dito sa spinal cord ko. Tapos umaano siya dito sa aking balikat. Kaya sumasakit pag natutulog ako. Talagang sumasakit, tapos namamanhit. Yan, isa pa yung iniisip ko. So, tapos na yung dito. Sana mag-okay na, hindi na siya mamaga or sana gumaling na. So, ang susunod naman na na yung dito na titignan yung cyst kung anong gagawin nila. Tignan natin. Ay, ang daming iniisip. Ayun lang, na-update ko lang kayo.
Laban lang tayo sa ating hamon ng buhay. Naantok ako. Sa gabi hindi ako masyado nakakatulog kasi ngayon sa sakit ng buto ko. Isa pa yan sa babalik na naman ako ng doktor. Kasi hindi siya nakailang balik na ako ng doktor eh. Binigyan na nga ako ng massage therapy pero hindi talaga siya natanggal. Hindi talaga nakuha sa massage therapy. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi natatanggal. Binigyan na rin ako ng mga vitamins, ng kung ano-ano na yung binigay sa akin na vitamins para sa buto pero hindi talaga. Ay, nako. Kapagod. Buti sinamahan ako kanina ng asawa ko. Nag-pray siya sa trabaho. Kasi hindi ko kayang pumunta doon ng mag-isa sa city. Ayoko mag-drive papunta doon. Kung pupunta man ako doon, hindi ako magkukotse kasi ang hirap ng parking space nila doon eh. Wala silang wala kang baka malate ka kakahanap pa lang ng parking. Tapos kaya kanina nag-free siya sa trabaho, buti na lang pinayagan siya. Kaya nasamahan niya ako. Tapos may one day free pa ako, tapos tatrabaho na ako sa Wednesday, trabaho na naman, balik na naman sa trabaho. Sana hindi na mamaga aking ipin. Ang hirap magtrabaho kapag masakit eh. Pag sumasakit siya hanggang ulo. Ayan. Magaling naman yung doktor nila doon siguro. Tapos, the next na ipaplan, siguro pag after nitong sis, ang isusunod naman na plano yung bridge na at saka implantat. Magpapa-implantat ako dito. Tapos bridge, implantat at bridge, tapos bridge din. Kasi dalawa yung walang bagang. Ay hindi, dalawang walang ipin, tas dito isa, bali tatlo sila eh. Kaya kailangan ng isang implantat at saka ng isang bridge, tas dito bridge. Mahal, mga abutin ng mga 8,000 euro. Pero sabi naman dun sa pag hindi daw kayang bayaran ng isang beses, pwede naman daw installment. Kasi sisingilin agad eh. Pagka before nila gawin yung treatment, kailangan babayaran mo muna. Katulad kanina, buti na lang dala ko yung card ko. Yung credit card ko. Kala ko nila sa Recnung. Hindi pala. Kailangan bago nila gawin. Babayaran mo muna bago nila gawin yung treatment. So yun. 900 agad yung sa akin kanina. Isang ipin lang. Kaya sana talaga, kailangan talaga maging okay siya kasi mahal. Sa susunod naman, kailangan pag-ipunan na yung pang-implantat at saka pang-bridge. Kasi medyo mahal na yun. Binigyan nila kami ng yung parang demo na papel. At saka yung mga kung magkano gagastusin, binigyan nila kami ng kopya para alam namin kung just in case na gusto namin ipagawa lahat ng treatment na yon, alam namin kung magkano. Kaya kailangan maghanda-handa na ng pera, pambayad bago dumating yung time na yon. Pero unahin ko muna tong cyst. So, yun lang. Yun, labas na yung aking mga kaputian. Nakakatamad magkulay ng buhok eh. Kasi every 6 weeks, kailangan magkulay ng buhok. Yan lumalabas yung puti kapag di nagkulay. Hindi na talaga matago. Katandaan. Lola na. Okay, sige na. Good evening na sa inyong lahat. At ako'y magpapahinga na. Napagod ako. Walang pakaramdam dito.
naman diretso. Pag tatawa ko, tabingi. Pag tumatawa ko, tabingi. Walang pakiramdam. Tabingi, nangiwi na. Hindi naman diretso yung bibig. Ayaw, mahirap, matigas. Pagtatawa. Kain tayo. Luto ako ng munggo para sa lamig na panahon. Spinachi. Kain tayo. Munggo. Ginisang munggo na may spinat. Lamig sa labas, grabe. Frozen. Ang bilis manigas yung kamay ko. Nagpa-araw ako kanina. Kaso naninigas yung kamay ko sa lamig. Sarap ng munggo. Kaso mainit pa. Spinat. Celery. Lamig sa labas, grabe.